21-21. 21-21. So that is 3 weeks, 3 weeks. Yes, sir. Kasi ang normally, ang mga nakikita natin sa mga ibang group or sa mga ibang nagpo-promote ng hydroponics is after 15 days bago ka mag-transplant or 15 days transplant. Yes, or sir. kapag ka meron ng mga ilang leaves, transplant. Yes, sir. So sa akin ang ginagawa ko, 21 days siyang nasa loob ng kumbaga parang hardening niya eh. Ito po yung hardening niya. Nasa na siya eh. Tapos sir, puntahan natin sir yung afting lahat. Kasama po natin si Sir Jay ng The Green Thumb Hydroponics Farm dito sa Pasong Buhaya. Sir, question lang po. Paano po kayo nagsimula sa ganitong setup? Ito, nagsimula lang talaga ako sa mga bote ng soft drinks. Soft drink, pet bottle. Ayan. So nag-try ako doon, hobby lang nung una. Pagkatapos, yung mga una, pangalawa, hanggang 5 crops, pinamimigay muna sa mga relatives, kapitbahay. Hanggang sa tumagal, naghahanap na sila. Yes, sir. So sabi nila, kahit bilhin na. So doon pumasok yung thinking na pwede pagkakitaan ng hydroponics. Gawa ko, di tuloy ko pa rin si pet bottle. Binenta ko na. Hanggang sa marami na naghahanap, kulang na yung supply. So, nag-start ako, bago na itayo to, naghanap muna ako ng market. Yan, So, sir. ang ginawa ko, since konti lang yung supply ko, naghanap ako sa ibang group na nagbebenta. So, nag-buy and sell muna ako. Yes, sir. Buy and sell. So, nung dumami na yung customer, at sobrang dami na talaga, so doon na nag-start yung thinking na gumawa ng sariling greenhouse. Tama, sir. So, since, kumbaga, less na yung risk dahil May customer na. may customer na client. nag-aabang. Yes, sir. So, eto na siya ngayon. Ito, napalaki na po ni sir. Bali po ang nag-build po nito ay ang Hydroponics Cavite po ng General Trias. Bali po ang pinakatanim po ni sir dito ay Olmeti variety po. Mag-testing tayo sir. Okay lang Sige sir. lang. Check tayo sir. Ipakita po natin yung routing system. Ito po yung routing system ni sir. I-check nyo po. Sobrang puti po niyan. Ibig sabihin po, maintain po yung temperature level po dito. Tapos, kita nyo naman po, wala pong damage ang dahon. Tapos, ang ginamit po ni sir, hindi po kadalasan. Opo, plastic. Mas mura po ito kaysa sa ginagamit nating styro cup. Sir, paano nyo po explain sir yung sistema nyo sir? Okay, so ganito, inisip ko kasi kung paano ko mas mamamaximize yung magiging profit or yung harvest doon sa total mong heads. So, example, ang capacity ng GH mo is 1,000. So, kung mag-harvest ka every 45 days, so ibig sabihin, in 45 days, saka ka palang nakapag-harvest ng 1,000 bago ka ulit magsuso. So, ngayon yung iba ang ginagawa every 2 weeks. So, every 2 weeks. para mas mabilis, hindi na mag-aantay ng 45 days. Kumbaga, meron na siyang mga naka-waiting na ready for transplant after harvest. So, akin, ang ginagawa ko is 21-21. 21-21. So, that is 3 weeks, 3 weeks. Yes, sir. Kasi ang normally, ang mga nakikita natin sa mga ibang group or sa mga ibang nagpo-promote ng hydroponics is after 15 days bago ka mag-transplant or 15 days transplant. Yes, or sir. kapag ka meron ng mga ilang leaves, transplant. Yes, sir. So sa akin ang ginagawa ko, 21 days siyang nasa loob ng kumbaga parang hardening niya eh. Ito po yung hardening niya. Nasa na siya eh. Tapos sir, puntahan natin sir yung after 21 days niya. Ito po. Kung mapapansin nyo po, ito na po yung 21 days niya. Kahit kumuha po tayo dito ng isang sample, Olmeti variety po ito Ito po. Hindi po siya masyadong leggy. Tapos ang sistema dito ni sir, morning sunlight lang po. So 4 hours lang po. Pansinin niyo po, nasa ilalim po yan ng ng mga styro cup niya. Sa ilalim lang talaga sir, hindi po nilalabas yan sir, no? Hindi. So after po niyan, pag nag 21 days na po diyan, ililipat na po ni sir dito sa taas, tama sir? Ililipat na po another 21 days. Another 21 So ang sistema lang po is 42 days, harvest na po siya agad. So kada isang buwan, 4 times po siya mag-harvest. Saka kung mapapansin nyo, sa normal na Olmeti na nasa full sunlight, dapat hindi siya naglilegi ng ganito. Katulad nito, kakatransplant lang nito kahapon. Dapat sa ika-22 days ng Olmeti, bilog na siya eh. Diba? So, ito medyo
leggy talaga siya Mm. sa variety ng Olmeti. Pero kapag tumagal na siya ng 21 days or sa may less than 21 days pa sa box, nakakabawi siya, bumibilog siya, nagiging ganito na talaga siya. Kung ano Ayan. yung tsura ng Olmeti. Sa 21-21 para sa akin is okay si Olmeti. Sa ibang variety, hindi ko pa sure, pero ang natry ko pa lang is yung nasa Bionda. Hindi siya pwede, kailangan. At least kung gagawin nyo yun, naka full sunlight. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Whoa, yeah, turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. But the thing about that, da dum da dum, blue da da. Oy oy. Meron din po tayo ditong oak leaf. Kadalasan po, konti lang yung nagtatanim nito. By RZ din po ang ano nito gumawa. So mag-check po tayo ng isang sample. Ayan po. Goods na goods yan, sir. Sir, matanong lang, sir, anong pagkakaiba ng red na lettuce sa green na lettuce, sir? Okay, so ang red na lettuce is mataas ang kanyang antioxidants Yes, sir. compare sa mga green lettuce. So halos lahat ng red type na lettuce is mataas ang kanyang antioxidant. Yes, sir. So the best siya, sir, sa mga nagda-diet, sir. Sa mga nagda-diet, sa mga health conscious, Yun, ayan. sir. Kaya po namin ang mga kabataan po na mag-hydroponics. Sa ating mga kabataan, wala na pong interes sa agrikultura. Sa mga kabataan natin ngayon na gustong magsimula or hindi alam kung paano magsimula. Kumbaga, yung iba napapaisip, ayoko magtanim kasi nakakapagod, Nakakapagod. nagbubungkal ka ng lupa, ang tagal ng harvest time. Sa hydroponics, may proseso tayo dito na within 45 days, pwede ka nang mag-harvest. So, napakadali lang yung paraan kumpara sa traditional farming. Tama. Kaya yung mga kabataan natin ngayon na gustong kumita or gusto lang sabihin natin, simulan nyo muna as a hobby. Hobby. Tama. Magsimula kayo sa bote ng soft drinks, farming sa madaling paraan through hydroponics. So, hydroponics. Kasi po, ang hydroponics ay hindi na po siya yung bantayin na araw-araw ay dinidiligan. Ito po, stagnant water na po ang sistema ng hydroponics pag cracky po. So, bahala na po yung tanim mismo na lumaki. So, yun lang po.